Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng world leaders na haharap sa kaso sa International Criminal Court dahil sa crime against humanity kaugnay doon sa mga pagpatay na nangyari sa panahon ng war on drugs. Ito rin ang unang pagkakataon ng isang leader mula sa Pilipinas ay maharap sa isang kaso sa International Tribunal. Ito ay bihira para sa anumang bansa na arestuhin ang dating pinuno nito base sa kahilingan ng International Criminal Court. Subalit may tuturing itong pambihirang pangyayari lalo na at hindi na miyembro o kumalas na ang Pilipinas mula sa International Criminal Court simula pa noong 2019. Kaya't hindi ito obligado sa ilalim ng batas na ikulong ang sino man na mayroong warrant of arrest. Ilan sa mga well-known world leaders na binigyan ho ng warrant of arrest ng International Criminal Court ay ang pati na yung mga na-indict. Subalit marami ang nananatili na malaya dahil sa pagdepende ng korte na kung ang kanilang bansa ay membro ng naturang organisasyon o hindi. Kabilang sa nananatiling at large ay sina Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kapwa inisyuhan naman ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa war crimes. Pero dahil sa hindi miyembro ng International Criminal Court ang Russia at maging ang Israel ay hindi ito naipatupad. Mula nang simulan ng International Criminal Court ang pag-issue ng 60 arrest warrants noong 2002 ay naging nasa 21 pa lamang ang naisilbi bago pa man ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil nakadepende ang International Criminal Court sa mga estado sa pag-aresto sa mga pinaghihinalaan na sangkot sa malalaking kaso, lalo na ang crime against humanity. Pinalaan ng China ang International Criminal Court na iwasan ang politicization at yung double standard na kaugnay sa usapin ng kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Yan ay matapos nga na arestuhin ang dating presidente pagkarating galing naman sa Hong Kong kung saan ay isinilbi ng mga tauhan ng pulisya ang arrest warrant mula yan sa International Criminal Court. Sa isang briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Mao Ning nang matanong ito kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na masusi nilang sinubaybayan sa mga development ng naturang sitwasyon. Hinimok din ng China ang International Criminal Court na pairalin ang otoridad nito nang naaayon sa batas. Gayon din ang pagpapairal ng principle of complementary at yung iba pang mga natural laws at ganon din ang kanilang mga pinapairal. Yung nakasad umano doon sa kanilang umiiral na patakaran at kumilos ang International Criminal Court nang naaayon sa pambansang korte at hindi magagawa o hindi gustong ma-prosecute ang mga kriminal at sa mga krimen kinasasangkutan ng mga ito ay dapat umano na dumaan sa wastong standard ng kaso kaugnayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. 并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使。 Kung babalik sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinulong niya ang pakikipagkaibigan sa China sa pamamagitan ng mas malapit na relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at China sa iba pang mga issue kaugnay pa rin sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala ay tinuturing naman ni Vice President Sara Duterte na isang state kidnapping ang ginawang pag-aresto ng International Criminal Court sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nito na malinaw ang ginawa ng gobyerno dahil sa ibinigay sa mga dayuhan ang kanyang ama. Inakusahan din ito ang gobyerno na tila matatalo ang pambato nila sa halalan kaya nangyayari ang ganitong insidente. Kaugnayan narito ang bahagi ng payag ni Vice President Sara. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Pinayuhan din siya ng kanyang ina na maghanda dahil sa tiyak na isusunod siyang gipitin matapos ang ginawa sa dating Pangulo. Narito pa ang karagdagang pahayag ng Vice Presidente. About the legal matters lang, no? So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin nila gagawin for this lawyer. Samantala, nakatakda rin na bumiyahe ang ikalawang Pangulo sa the Netherlands para kausapin ang mga abogado ng kanyang ama. Ito, bigyan ko kayo ng update tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Post ito ng mga mata ng agila. Sabi niya, mukhang hindi sa West Philippine Sea sisiklab ang gera. Tapos isinare niya ang post ng One TV Philippines 1 hour ago. Title, Is China on Duterte's side? China on Tuesday warned the International Criminal Court against politicization, from the word politics, politicization and double standards after former Philippines President Rodrigo Duterte was arrested in Manila by police acting on a warrant related to his deadly war on drugs. China has noted, ito yung statement ng spokesperson ng China. China has noted the relevant information and is closely monitoring the development of the situation. Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning told a briefing when asked about the arrest. So, salamat at nagsalita na ang Chinese spokesperson at binabantayan nila ang mga pangyayari at tingnan natin ang reaksyon din ng United States government kung ano naman ang masasabi nila tungkol nito. Magbasa tayo sa mga comments. Binks Udara. Sige, sulay jud na ninyo hilabtan si PRRD sa prisuhan ug laing planeta gyud paingon ang mga alipores ni Bangag. Mayra Untalan. Panahon na para magkaisa ang sambayanang Pilipino. Jeff Poblador. Kawawa mga pulis ginagawang blank ng mga boss nila. Hugo Val, iabolis na ang ICC na yan. Political weaponization ang nangyayari dyan. Fist Bok. May kapalit na yan. Nasa US ang mga blank. Di na rin makauwi dahil sa malaking ginawa nila doon. Kaya parang makakaupo na si BP. Tenji Jen, China then US later. This is supernova. Yun na nga, inaasahan baka bukas makalawa, baka makarinig din tayo ng statement galing sa US government. Kasi ito na, nagsalita na ang China. I don't know kung ano rin ang magiging reaction ng US government tungkol dito sa pag-aresto. I don't know kung totoo ba yung napabalita, yung Billionario News Channel. Karamihang report nito is accurate. Yung post nila kanina, dumating na ang private jet sa NAIA, sa airport, para yun ang magsundo sa sakyan ni Pangulong Duterte para dalhin nila sa The Hague, Netherlands. Yun na po ang masaklap. Kung matuloy ito, nako, maraming Pilipino na malulungkot, maraming iiyak. Ang akala ko, dito lang si PRRD, dito lang siya haharap ng kaso. Kasi nga ang Philippine courts natin is functioning. So bakit mo ibibigay ang isang Pilipino, ordinaryong mama, kahit hindi siya dating presidente, bakit uusigin ng foreign court ang isang Pilipino na
gumagana man ang ating mga korte? Yun ang malaking tanong. Kung hindi na sana gumagana ang korte, pwede. Kasi ang ICC is yung complementary rule. Papasok lang ang ICC kung wala ng hustisya na umiiral sa isang bansa. Umiiral pa naman so tingnan natin yung balita kanina ng mga abogado ni PRRD nagpunta na sa Supreme Court at nag-file ng petition tungkol sa pagka-aresto ng dati nating Pangulo. So, I don't know kung sinong mas mauna. Baka ilipad na nila si PRRD papuntang Netherlands tonight. Wala na. I don't know kung may visa pa ba, whatever decision ng Supreme Court tungkol nito. So, alam ko, marami sa inyo, mga kaibigan, ang nagmamahal kay PRRD. Kaya lang, the best thing we can do now is to pray for his safety. Kaya niya ito. Sabi nga niya sa Hong Kong, I am willing to face arrest, makulong. Sabi niya, ano yung biro niya? Dinala pa niya sa biro. Mag-contribute kayo ng $5-10. Gawan niyo ako ng monumento, itabi niyo kay Rizal. So, pray, and God is in control. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Pag-usapan natin itong post ni Joey De Bebre, 57 minutes ago. Sabi niya, snappy salute. You will succeed in life, brother. I'm sure of that. So, si Joey De Bebre, isinare niya ang post ng isang police officer, Ragasa Junior Dietz. Itong police officer na ito, nag-post siya 5 hours ago. So ito yung kanyang post. I used to wear this uniform with so much pride during the Duterte administration. By the way, ito yung police officer. Yan o. Talagang tunay, may mukha. Nag-resign na siya. Out of delicadeza, nahihiya na daw siya. I used to wear this uniform with so much pride during the Duterte administration. Every day, I carried the badge with dignity, knowing that the work we were doing was for the betterment of our country, for the people. We fought hard, bled, sweated, and sacrificed so much, believing we were part of something bigger, something meaningful. But now, under the BBM administration, it's hard to feel the same way. The pride I once had is slowly fading. The ideals we fought for now seem overshadowed by politics, greed, and selfish interests. We're still out here doing our jobs, but it feels like the cause we once believed in has been lost. The sacrifice we made feels taken for granted, and it's disheartening to see how we're being used for someone else's gain. I've decided it's time to sign off. I can no longer wear this uniform with the pride and honor it once carried. It's been an honor to serve, but I cannot ignore the reality any longer. I hope that someday, those who come after us will wear it with true pride, not for the politicians, but for the people who deserve
better. Sukran. Signing off. God save the Philippines. Pinakaunang dublado. Bitaw Irony Hagbayra. Yan. Yan po yung police. Tinanggal na yung kanyang badge. I don't know anong status niya ngayon. Basta ang pangalan niya is Ragasa JR Dietz, ang kanyang official Facebook page. Okay, tingnan natin people who reacted. 5,000 people who reacted, 2,300 liked, heart is 1,900. So almost 4,000 ang natutuwa sa kanyang ginawa. Then comments, Josephine Abney, thank you, blessed your heart, honest servant. Jones Perez, I am not in the government service anymore. That is yung Bureau of Fire Protection ito. Jones Perez. And I have personal reasons to leave. I once benefited from the Duterte legacy of double salary. What's happening now is a total shame to the men in uniform, ingrato, no balls, useless, wearing uniform and badge. So isa ring umalis ito, Bureau of Fire Protection. Jason Nicolas, saludo ako sa iyo sir, may paninindigan ka. Desdemona Ami Hasan, you're a man with dignity, snappy salute to you sir. Jomar Nakua, salute ako sa iyo, proud ako sa iyo kahit di kita personal na kilala. May paninindigan at prinsipyo yan dapat. Emeb Divi, thank you for your service, my respect, God bless you. Maria Rosario Suarez, sukran sa iyo anak. I'm so proud of you, my snappy salute. Bayani ka, you sacrifice a lot in the name of service and principles. May the most gracious Allah and the Lord Almighty bless you, guide you, and protect you. Ikaw ang pinakaunang may bayag, di nasilaw sa power at pera. Save the Philippines. Okay. Ako, naniniwala ko na maraming matitinong kawani ng ating Philippine National Police. Kita nyo yung nangyari kahapon, yung doon sa loob mismo ng kwarto kung nasaan si PRRD na nagsasalita. Nakikinig yung mga pulis. Mamaya yung mga pulis yumuko na lang at umiiyak. Holy cam, umiiyak. Yung isa, hindi niya mapigilan, kinuha ang kanyang panyo, nagpunas siya ng luha at sipon kay umiiyak na siya. Dahil, alam nyo na, ay ang ating mga pulis tao rin na nakakaramdam, may emosyon, although hindi lang sila makareklamo. Ngayon, ito ang pinaka-the best. Itong police officer na ito, dahil hindi niya na makayanan, malis na lang. So pag alis, yun na, pwede na siyang mag-post ng ganito, ipahayag ang kanyang nararamdaman. But once na nasa loob ka pa ng serbisyo, pulis ka man o sundalo, hindi ka pwede talagang magsalita. May tinatawag kaming loyalty. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Pag hindi mo na kaya, labas. Pag nasa labas, pwede nang magsalita. Salute to this police officer. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig na tinutulungan natin. Ang income sa channel na ito ay inilalaan para sa livelihood program ng Talaandig. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po.